Ang kwentong ito ay galing sa kaibigan nating si Ariel Bergosa na taga Lanao del Norte. Sa mga hindi nakakaalam, mga taga Mindanao, partikular sa Katimugan, si Ariel Bergosa ay isang lihitimong manggagamot. Hindi siya katulad ng iba na humihingi ng bayad at kung meron man, donasyon lang. So yun lang po at simulan na natin ang kanyang kwento. Karanasan ito ng kanyang pasyenteng isang dalagita na itago na lang natin sa pangalang Marie. Ang batang ito, taga Lanao del Norte lang din. Sabi ng iba, sa panahon ngayon ay wala ng kababalaghan. Pero itong kwentong ating matutunghayan, isa sa nagpapatunay na magpasa hanggang ngayon mga kaibigan, umiiral pa rin ang mga kababalaghan. Mga bagay na hindi maunawaan ng karamihan. Naib ka lang ako siya! Ibgan, ano naman ang mga ibang pangkanin? Buta, hindi ka bata! Hindi ka malukalikan! Si Marie ay nasa ika-6 na baitang, larawan ng isang mabait at mabuting bata. Matulungin sa mga magulang, matalino sa paaralan, at nagsusumikap sa pag-aaral upang maabot ang pangarap. Napakasipag na bata, pagkatapos ng klase ay diretso agad sa mga gawaing bahay. Kung hindi mo tatanungin, hindi rin nagsasalita. Kung baga, tahimik siyang bata. Nang makabili ang kanyang tatay ng bagong bahay ay kaagad nila itong tinirhan. Isang araw, namasyal sila noon ng pamilya niya sa dagat. At habang naglalakad na mag-isa, kasi nga pinagmamasdan ang ganda ng tanawin, may napansin si Marie na isang matandang lalaki na may inaabot sa kanya sa tabi ng puno. At sa kadahilan ng mukhang mabait naman ang matandang ito, dala na rin ng kasabikan kung ano ang inaabot sa kanya, lumapit si Marie dito. "Ano po yan, Lolo?" "Para sa'yo yan. Tanggapin mo. 2 candy. Masarap to." "Ha?" "Sige na, tanggapin mo na. Masarap yan." Sige po, akin na. Salamat po." "Buksan mo na. Kainin mo na. Sige na." Kagad namang tumalima ang bata, binuksan at kinain ang candy. Pagkatapos noon ay nagpasalamat pa si Marie at bumalik sa kanilang pinagpwestuhan. Dito nagsimula ang kalbaryo ng pamilya. Lumipas ang mga araw. Nagtataka ang mga magulang ng bata gawa ng kung minsan parang may pagbabago sa kilos nito. Hindi na katulad ng dati na pagkatapos sa mga gawaing bahay ay nakikipaglaro sa mga kaibigan. Pati yung kanyang mga kalaro, nagtataka na rin buhat ng may mga pagkakataon na parang hindi sila kilala. "Anong nangyari sa'yo, Marie?" "Wala. Sige, uwi na ako." Ang mga kahina-hinalang kilos nito, hindi binigyang pansin ng mga magulang bunsod nang maayos naman sumagot kung tatanungin. Ang hindi kagad nila namalayan, hindi na si Marie ang kausap. Isa sa kanilang naobserbahan, may mga pagkakataon na naglalarong mag-isa itong si Marie. Ang sabi pa, kalaro niya raw ang batang 9 na taong gulang. Kung minsan naman ay nagbibilang hanggang 10. Hanggang sa hindi na nagsasalita ang bata. Kung uutusan ay tititigan ka lang ng masama at mababanaad sa mukha ang matinding galit. Ang nakakapangilabot pa, nanlilisik ang mga mata. Hindi na rin kumakain si Marinon kung kaya lubhang nag-alala na ang pamilya nito na baka sinapian na ng kung anong masamang elemento. Dumating sa punto, nagwawala na at nananakit. Sa murang edad ng bata, akala mo malaking tao kasi malakas ang puwersa. Tinatawanan lang sila, tumatawa na malademonyo.
Kaya sa puntong yon, wala nang sinayang na oras ang mga magulang ni Marie. Agad-agad ay dinala nila ang bata sa isang kilala at batang albularyo na si Ariel Bergosa na taga Baroy, Lanao del Norte. Papasok pa lang sa bakuran ang pasyente, ramdam na kaagad ng albularyo ang presensya ng mga masasamang engkanto na kasanib sa katawan ng bata. Kaya sa labas pa lang, agad-agad ay kanyang kinastigo gamit ang kapirasong papel na may orasyon sa daliri ng paa ng bata. Ano kayo? Tao o engkanto? Mambabarang? Sagot. Engkanto. Engkanto kami. Ilan kayo sa katawan na yan? Ako lang pero 4 kami. Tinatawagan ko ang lahat ng elementong nagpapasakit sa batang ito. Saan man kayo naroroon, sa ngalan ni Yahweh, pasok sa katawan na yan. Aray! Bakit nyo ginagambala ang batang ito? Anong kasalanan sa inyo? Nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko siya. Aray, ang sakit. Bakit mo nagustuhan? Engkanto ka. Lokong engkanto to ah. Masyado siyang mabait na bata. Di marunong mamalikas. Kaya nagustuhan ko siya. Dadalhin ko siya at pakakasalan sa amin. Gusto nyo pala ng mga taong hindi marunong mamalikas o yung magmura? Oo, akin ang batang ito. Inuutusan kitang lisanin mo ang katawan na yan ngayon din. Lisanin nyo, kung hindi, pagdudurug-durugin ko kayo dyan. Hindi, akin siya. Matigas ka. Ayaw mong umalis. Pwes magdusa kayo dyan. Aray, aray, aray. Aray, aray. Lilisanin o uubusin ko kayo. Sagot. Hindi, akin siya. Ganon. Sige, pahihirapan ko kayo hanggang madurog kayo dyan. Nagpakawala ng matinding orasyon ang albularyo. Mga karunungang lihim na nagpaparusa sa mga masasamang elemento. Di nagtagal, sumuko ang 4 na engkanto. 3 sa mga ito ay pinugutan habang ang isa ay nagmakaawa na pakawalan. Matapos noon ilang minuto lang, bumalik sa tamang katinuan ang bata. Ayon kay Marie, dinala siya o ang kanyang kaluluwa ng 4 na engkantong itim sa madilim na lugar. Walang makitang liwanag, tanging karimlan lang. Isa sa tumangay sa kanya ay ang matandang lalaki sa dagat na nagbigay ng 2 candy. Pero bago siya sinaniban nun, ilang beses na niyang namamataan ang 3 engkantong animoy nakabuntot sa kanya. Buhat ng lagi niya itong namamataan na parang nagtatago sa mga puno at nakatingin sa kanya. Hanggang sa di nga naglaon, talagang sinaniban ang bata at tinangay ang kaluluwa. Labis namang nagpasalamat ang pamilya dahil sa nagawa pang mabawi ng albularyo ang kaluluwa nito. At yun na nga, nang makabalik siya sa kaniyang katawan, walang tigil sa pag-iiyak bunsod ng alam niya ang nangyari na pagtangay sa kaniyang kaluluwa. Lubhang natakot si Marie kasi sabi nito, nandun lang daw sa bahay nila ang mga engkanto kung saan niya madalas namamataan na nakaabang lang sa kanya. Sabi naman ng albularyong si Ariel, wag nang mag-alala sapagkat pinatay na niya ang mga ito. At mayroon din siyang proteksyon na ibibigay sa bata na kargado ng mga orasyong pantaboy sa mga masasamang elemento. Dagdag pa ng albularyo, lagi kayong magdasal. Ang mga kampo ng kadiliman kailanman ay hindi makakalapit sa inyo kung taimtim ang inyong panalangin sa Panginoong may likha. Kung minsan kaya tayo nalalapitan, ay dahil nakakalimutan nating magdasal. O sige na Marie, okay ka na, tumahan ka na. Labis ang pasalamat sa Panginoon nang ibabaw ang kabutihan laban sa kasamaan. Nawala ang takot sa dibdib ng bata, nakakangiti na at nakakausap na rin ng maayos. Alam, sila nagbalik, sila pa na eh. Sige, tumaran.
Kung minsan nga naman, may mga bagay sa mundo na mahirap maunawaan. Mahirap paniwalaan lalo na sa henerasyon ngayon na sabi nila wala na raw kababalaghan. Napakalaking kasinungalingan sapagkat ang mundo ay hindi lang para sa tao. Meron pa tayong nakakasalamuha, mga nilalang na hindi natin nakikita. At dito na po magtatapos ang maikling kwento. Nakakapangilabot na karanasan sa 4 na engkanto. Nagkagusto sa isang taong hindi marunong sa pamalikas. Mapagpalang araw sa lahat. Ako po si Tala. Ibabahagi ko lang ang aking maikling kwento tungkol sa kababalaghan. Maiksi lang po ito sir pero naaayon sa tunay na pangyayari. Nakatira kami sa lupa ng tiyahin ni Mama sa bukid. Libre lang gawa ng gusto rin talaga ni Lola na may tumira sa lugar na yon. Simula nung maliit pa lang ako, sabi ng aking mga magulang, lapitin ng mga engkanto, ligaw na kaluluwa at kung ano-ano pang elemento na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Magtataka na lang sila, may kinakausap na naman akong animoy kalarong bata. Pero sa totoo lang Sir Alex, natatandaan ko pa kung hindi ako nagkakamali mga 5 o 6 na taong gulang ako noon. Meron talaga akong kalarong lalaki na kaedaran ko lang at ang pangalan nito ay si Jebo. Sa edad na yon ay hindi ko maunawaan ng aking mga magulang pagkat pinapagalitan nila ako kasi bakit daw tawa ng tawa na mag-isa, takbo ng takbo paikot-ikot sa puno na animoy may kalaro. Lagi ko namang tugon sa aking inay, meron talaga akong kalaro kaso hindi nila nakikita. Siya po na yun. Si Jebu. Halika na anak, pumasok ka na at magtatakip silim na. Kinikilabutan ako sa iyo eh. Jebu, pasok muna kami ha. Galit mamay. Diyos kong batang to. Pero ni minsan noon Sir Alex, hindi ko nahawakan ng aking kalaro na yon. Kapag kasi lalapit ako sa kanya, lumalayo naman siya. So ako naman ay laro ng laro lang. At siya naman ay nanunood lang sa akin habang tumatawa. Kung minsan naman ay takbo ng takbo lang kami paikot-ikot sa puno. May mga pagkakataon naman na magugulat na lang ako dahil bigla na lang siyang sumusulpot sa aking likuran. Hindi naman po ako natakot gawa ng normal lang naman po ang lahat. Kung baga mukha naman po siyang tao, katunayan napakaputi nito at gwapong bata. Kapag naman tinatanong ko siya kung saan ang bahay nila, tinuturo niya lang sa bandang kakahuyan. Kalaunan, bigla na lang din naglaho ang batang yon simula nung madalas na kaming pumupunta sa simbahan ni nanay at nananalangin sa bahay. Habang tumatagal, lumalaki at nagkakaisip. Sa tuwing kinukwento ito ng aking nanay, doon ko lamang naisip na engkanto talaga ang batang yon. Dahil wala naman po kaming malapit na kapitbahay sa lugar. Nung nag-11 anyos na ako sir, nasa 5 baitang, may isang pangyayari kung saan nakaramdam talaga ako ng matinding takot. Paano kasi, minsan isang hapon, kung hindi ako nagkakamali 3:00 pasado na yon at kakagising ko lang noon. Nakarinig ako ng boses na tinatawag ang aking pangalan. Tala, Tala, halika na. Pagdungaw ko sa bintanang gawa sa kalakat na tinukuran lang ng kahoy, namataan ko sa unahan ang batang pamilyar sa akin sa ilalim ng puno ng kasoy. Kamukha ni Jebo na kumakaway at pinapalapit ako. Yung nanay ko naman nun ay abala sa likod bahay. So ako naman, dali-daling bumaba para lapitan ang bata. Pagdating ko sa pinto,
Labis ang aking pagkasindak dahil yung bata nasa bungad na ng aming pinto. Labis ang aking pagkagulat dahil walang iba kundi ang kalaro ko noong ako'y maliit pa na si Jebo. Pero bakit naman po ako matakot kalaro ko naman yung bata na yun dati, di ba? Ang sagot, yung hitsura nito Sir Alex parehong-pareho pa rin sa dating hitsura noong ako'y maliit na bata pa. Kumbaga, hindi nagbago at nanatiling bata ngunit ang nakakatakot, maitim ang palibot ng mata nito at hindi nakalapat sa lupa ang mga paa. Sino bang hindi matatakot nun, di ba? Kaya sa sobrang pagkasindak ay napasigaw ako kay mama sabay takbo papunta sa kinaroroonan niya. Niyakap ako ng aking inay at pati siya ay nagulat. Anong nangyari sa'yo? Nay, nakita ko si Jibo, yung batang kalaro ko noon. Nasa bungad ng pinto natin, nasa harapan. Dali-dali namang pumasok si mama. Pagkatapos ay kumuha ng asin sa kusina. Balak niyang sabuyan ito subalit pagsipat niya sa pintuan ay wala na yung bata. Dito na nagsimula ang kalbaryo Sir Alex. Lagi ko nang nakikita ulit ang inkantong yon na tinatawag ako at pinapalabas ng bahay. Hindi ko lang masabi kung bakit pero hindi siya nakakapasok sa bahay namin. Pinapalabas niya lang ako at pinapalapit. Minsan naman ay napapanaginipan ko siya. Sumama na raw sa kanya, inaabot ang kamay pero lumalayo ako. At sa kadahilan ng lubha ng nabahala ang aking pamilya, batid ko ring binabalik-balikan ako. Umalis kami sa lugar na yon sa takot na baka bigla na lang akong tangayin ng inkantong yon. Lumipat kami sa lugar ng kapatid ni mama, sa isang lugar kung saan malapit sa bayan at maraming tao. Simula nun ay mas lalo pang tumaimtim ang aming panalangin at awa ng Diyos Sir Alex bandang huli hindi na nagpakita sa akin si Jebo. Kahit sa panaginip ay nawala na rin talaga ito. Pero sir, eto, idagdag ko na lang. Maging sa lugar kung saan maraming tao, doon mismo sa aming nilipatan, meron pa ring kababalagan. May bakanting lupa sa bandang unahan namin. Isang gabi, 8:00 pa lang, bumili ako ng kandila sa tindahan kasi magro-rosaryo kami ni nanay. Pagtapat ko sa may puno ng akasya kung saan medyo madilim na bahagi, may isang babaeng nakaputi na nakatayo sa tabi ng kalsada. Sa isip-isip ko pa, naghihintay lang ng masasakyan. So hindi ko na lang pinansin yon at bumili na sa tindahan. Pagkabalik ko, wala na siya sa tabi ng puno kaya sabi ko nakasakay na siguro. Pero nung papasok na sa kalye namin patungo sa mismong bahay, napatakbo ako nang wala sa oras dahil yung babae, namataan kong nandun nakalutang sa bakanteng lupa na madilim at nakaharap sa akin. Sa sobrang takot, talagang halos hindi ako makahinga nun. Nangatal ang buong katawan at halos hindi rin makapagsalita. Akala ko'y malayo na kami sa kababalaghan ngunit maging sa lugar pala kung saan maraming tao, nangyayari ang mga bagay na mahirap ipaliwanag. Katagalan nun, napag-alaman na lang namin base sa kwento ng mga kapitbahay lalo na mga matatanda, matagal na palang nagpapakita ang babaeng yon sa lugar. Kung minsan nakikisakay pa sa mga tricycle na dumadaan. Magpasa hanggang ngayon Sir Alex, taong 2023 na, yung kapitbahay naming hindi naniniwala sa ganyan. Nakita niya talaga mismo ang babaeng yon na nakalutang sa ibabaw ng puno ng mangga na nasa kanilang bakuran. Ang sabi ng mga tao, siguro'y hindi matahimik ang kaluluwa na yon. Kaya madalas nagpapakita sa mga residente. Maaaring naghahanap daw ng hustisya sa kung anumang nangyari sa kanya.
At dito na po magtatapos ang aking maikling kwento. Sa susunod, ibabahagi ko naman ang kwento ng aking nanay tungkol sa aswang. Lubos na gumagalang, tala ng sarangani. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.